Nagkaroon ng ilang aberya sa proseso ng pagboto sa Ahon Elementary School sa Tamayong, Davao City. Ano-anong problema kaya ang naranasan ng mga botante at naaksyonan naman kaya ito? Alamin natin ang pinakauling sitwasyon doon live mula kay Jomel Santos. Jomel, magandang tanghali sa iyo. Yes, isang mainit na tanghali, Boss Dada at kay kapartner Hana. So nandito tayo ngayon sa Ahon Elementary School sa Tamayong, Davao City, kung saan ay may ilan na mga aberya tayong nakuha mula mismo sa mga botante na kaninang umaga pa, no? Ay may ilan tayong mga natanggap na mga sitwasyon sa kanilang pagboto. Unang-una dyan, yung karaniwan nilang nararanasan dito kanina ay yun nga, hindi lumabas yung kanilang ibinoto. Iba yung lumabas sa resibo. So nakapagtataka, ika nga, sabi nila, bakit ganon? Na alam naman nila, yun ang kanilang talagang binoto. Paglabas sa resibo, ibang pangalan, ibang senatorial candidate yung lumabas. At meron din dito kanina na nandun yung kanyang, meron siyang COMELEC ID talaga. Meron siyang presinto. Siyempre, napaka-excited niyang bumoto dito. Tapos nung hinanap na niya yung kanyang mismong room para pumila, ay napag-alaman niyang wala yung kanyang pangalan. So nagpunta siya dito sa isang information center kung saan nandito yung mga volunteers from the PPCRV para i-check din sa COMELEC in precinct finder kung nandun ba yung kanyang pangalan. So, meron siyang presinto, meron siyang COMELEC ID, pero sa kasamang palad ay wala yung kanyang pangalan. So, napagtanungan naman natin ilang mga volunteers dito sa PPCRV, karaniwan sa mga idinudulog sa kanila, ayun nga, yung bumoto sila nung presidential at barangay election, pero bakit yung pangalan nila ay wala na dito sa listahan mismo ng COMELEC. At isa rin sa mga hinaharap na challenges dito ng ating mga volunteers from the PPCRV ay yung internet connection. Although kaninang umaga talaga namang bulto yung pagdagsa ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang edad, kasi di ba kinikater natin first hour yung 5 a.m. to 7 a.m. yung mga senior citizens. Pero meron kasing ilang mga senior citizen naman kasi na hindi agad-agad na pumunta nung ganong mga oras. So sa mga bandang alas 6, alas 7 na pumunta yung ibang mga senior citizens. Pero kinikater naman ng ating mga nasa electoral board natin na nandito yung mga teachers natin, yung ating mga senior citizens. So ngayon, sa mga oras na ito, pasado mga 12:02 na, medyo humupa na yung yung pila ng mga botante dito. Ay, isa pa idagdag ko lang Hana at Boss Dada. Yung kanina po ay meron din tayong nakuha at lumapit po sa atin na lumabas naman yung binoto niyang senador, pero yung sa local candidates ay hindi daw talaga lumabas. Wala ni isa na lumabas sa kanilang sa kanyang binoto. At meron ding mga spoiled ballots tayong nakuhang mga reklamo din dito sa Ahon Elementary School. So ina-expect natin na kasi napakainit talaga sa mga sandaling ito. Ina-expect natin na after siguro mga alauna, alas 2 ay dadagsa ulit yung ating mga kababayan dito nga sa barangay Tamayong para bumoto hanggang alas 7 naman ng botohan ngayong araw na ito. Hana? Oo. Jomel, na-mention mo kasi na hindi tumutugma yung binoto nila. Tama? Oo, hindi talaga tumutugma. Oo. Paano ina-address nung members ng electoral board yan? Kapag nag-report na yung botante na bakit hindi tugma? Ano ang ginagawa ng electoral board? Actually, ito'y kanila namang inilalagay sa minutes. Kasi wala namang kasing technical na from the COMELEC as of now. So later on, kasi nga, for example na lang alam naman natin itong barangay Tamayong dito, ang tawagin natin baluarte nga ni Pastor Paul Sikibuloy. Pero
yung lumalabas ka partner Hana, ibang pangalan eh. So, ibig sabihin yung bumoto kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi lumalabas doon sa resibo? Yes. Merong isang hindi pangalan po ni Tulfo yung lumabas. So parang ang sabi nila, kasi meron tayong nakausap, isa lang daw talaga yung binoto niya. Pwede naman tayo mag-undervote, pwede namang, pero hindi tayo mag-overvote. Isa lang talaga, pero bakit daw? So are you saying, ang binoto niya si Pastor, ang lumabas si Tulfo, tapos isa lang yung binoto niyang senator? Ganon. Bakit ganon? Bakit ganon daw yung kanyang, bakit ganon yung lumabas? So, we will try to reach yung taga-COMELEC dito. Pero so far, according to the principal naman dito, mga ilan lang naman daw yun na mga isolated cases. Oo, pero kailangan natin, Jomel, malaman, paano i-address yun? Kung sinabi nilang, isolated yung incident na yan, marami din kami natatanggap na report na gano'n, lahat na lang yun, isolated. But the question is, ano ang dapat mangyari doon sa binoto ng botante, hindi naman tumugma? Anong gagawin ng COMELEC? Makokorek ba yun? So far, Hana, yung sa mga previously naman na mga elections, talagang hindi na siya may kokorek. Kasi it's program already. Yung kumbaga kasi nakaresibo na siya eh. So siguro babalik tayo kasi nga naghahanap tayo kung paano ba, kasi nagre-report yung ating mga botante doon mismo sa mga poll watchers. So siyempre iniipon yan ng mga poll watchers natin, and then if talagang ganun talaga, COMELEC should answer. Bakit merong mga ganitong mga to explain kung bakit merong ganitong mga cases ng ilang mga botante. Pero yung ilan naman Hana, nakikita natin yung paglabas ng presinto, nakikita natin sila na nakasmile. Kasi yung iba sabi nila, ay salamat, lumabas lahat ng binoto ko. Parang ganun yung ilan sa mga napapansin natin na mga pagkatapos ng yung mga botante natin dito, pagkatapos nilang bumoto. Yun yung kanilang expression talaga. So far, ay aalamin natin from the COMELEC technical side kung at saka legal side, kung anong kasi meron namang nagsasabi dito na ipapaabot sa legal team ng mga kandidato, yung ganitong mga aberya na kanilang natatanggap mula mismo sa mga botante, yung mga experience sa mga botante natin dito na hindi tumutugma doon sa kanilang ibinoboto yung lumalabas sa mismong resibo ng machine. Alright, tutukan natin yan, Jomel, at babalikan ka namin, Jomel, kasi alam ko, tututukan mo yan. Sabi mo nga, baluarte yan. Ni Pastor Apollo Kibuloy.